Good morning po sa ating lahat. Nagpapasalamat po ako ng mabuti sa Panginoon dahil po siya ay napakabuti sa buhay namin. Hindi lang po sa buhay namin, kundi po sa buhay ng bawat isa. Sadyang napakabuti po talaga ng Panginoon natin. Hindi po siya nagkukulang. May mga times na tayo po yung nagkukulang, pero kailanman yung ating Diyos ay hindi po nagkukulang sa atin. Siguro may mga times na napaghihinaan tayo, parang nawawalaan tayo ng gana sa ating buhay. Pero nandyan po palagi yung salita ng Panginoon na nagbibigay po sa atin ng kalakasan para po makayanan po natin kung ano po yung ating mga nararanasan everyday sa ating buhay. So, nagagalak din po ako na makita po ang lahat na nandito. Then, salamat din po sa walang sawang suporta para po sa gawain ng ating iglesia. So, alam ko po na ang lahat ay nag-i-involve para po sa gawain ng Panginoon. So, atin pong palakpakan yung ating buhay na Panginoon ngayong umagang ito. Bago po tayo magsisimula, manalangin po muna po tayo sa ating Panginoon. Let us pray. Panginoon, maraming salamat, Lord, sa umagang ito. Maraming salamat, Lord, sa mga biyayang ipinagkaloob niyo po sa amin, especially yung buhay na hanggang ngayon ay ginagamit pa namin, Lord, para papurihan ka at sambahin ang iyong pangalan. Maraming salamat, Lord, sa mga bagay na aming nararanasan, sa mga problema, mga trials, mga blessing na aming natatanggap sa inyo. Aming pong pinapasalamatan dahil po, kundi po dahil sa inyo, hindi po namin makakayanan kung ano po yung dumarating sa aming mga buhay. So, Lord, this time, makinig po kami ng iyong mga salita. Nawa po ay samahan niyo po kami na sana, Lord, marami po kaming matutunan sa inyong mga salita kahit sa simpleng pamaraan lamang. Lord, ito po yung aming hinihiling po namin ang iyong presensya, ang iyong Holy Spirit, na siya po ang magkokontrol at mamuhay sa bawat buhay na nandito po ngayong umagang ito. Lord, ito po yung aming dalangin sa pangalan ni Jesus naming Panginoon. Amen. Have you ever heard it seems like you have a power to change your journey? Yung ikaw mismo ang mag-decide ng direction ng iyong tatahakin na journey. At ikaw ang mag-decide kung anong klaseng journey ang iyong gagawin. And this life, tumatahak po tayo sa iba't ibang mga journey ng ating mga buhay. Journey ng ating pagka-Kristiyano, journey ng ating mga trabaho, at ang iba pa siguro is yung ating mga profession. Then, marami pang iba. At pwede nating sabihin na meron pong certain level na tayo yung magdi-decide kung anong klaseng journey ng ating buhay ang dapat nating susundin. Pero, not in totally. Hindi po siguro sa pangkalahatan. Iba-iba siguro yung estado ng ating buhay, iba-iba siguro yung ating mga profession, pero mayroon po isang journey na dapat nating seryosohin. At ito ang journey na kasama ang ating Panginoon. Dapat seryosohin po natin yung ating journey na ating tinatahak sa ating buhay. Dapat, mga kapatid, na sundin po natin itong journey na ito. Dapat na atin itong ma-experiencehan dahil ang Diyos mismo ang nagplano at nag-design nito para sa iyo at para sa akin. Then, ang Panginoon po ay nag-expect sa atin na itong journey na ang journey na ito ay magagawa po natin ng maayos. Itong journey nito. Ang journey na ito ay hindi po natin pwedeng tanggihan because this journey lead us to spend our eternity with Him. And this is the journey toward spiritual maturity. Ang ating passage po ay makikita sa Mateo chapter 13, verse 18 and 23. It's talk about the parable of Jesus sa mga seeds na nahulog po doon sa daanan. So, ang tema po ng ating mensahe ngayong umagang ito, the journey toward spiritual maturity. The journey toward spiritual maturity.
So ang malaking katanungan po sa atin ngayong umagang ito, sa tagal na po na nagsiserve tayo kay Lord, masasabi ba natin na matured Christian na tayo? How many years na po tayong sumasamba sa ating Panginoon? Masasabi ba natin sa ating sarili na nag-matured ba talaga ako? Meron na bang pagbabago sa aking buhay? Makikita na ba talaga na mayroon ng pagbabago sa aking buhay? Yung matured na talaga. How many years na tayong sumusunod kay Lord? Mayroon na bang something na na-develop sa iyong spiritual na pamumuhay? So mga kapatid, masasabing matured Christian lang tayo kung if we have a character of listening and understanding God's Word. If we have a character of listening and understanding God's Word. Ito po yung sabi ng verse ng Mateo. Mateo chapter 13 verse 19. Ito po yung sabi. Kapag ang isang tao ay nakikinig ng minsay tungkol sa paghari ng Diyos, ngunit hindi naman niya iyon inuunawa, siya ay katulad ng binhing nalaglag sa daan. Dumarating ang masama at agad inaalis sa kanyang isip ang mensaheng kanyang napakinggan. Ang tao dito na merong ugaling hanggang sa pakikinig lang ng salita ng Diyos, pero hindi niya po naiintindihan kung ano po yung salita ng Diyos, ikinukumpara po siya ni Jesus sa isang binhing nahulog sa daan. Na nagpapaintindi na sa panahon na narinig niya ang salita ng Diyos, pero hindi ito nakagamot sa kanyang puso dahil patuloy po siyang gumagawa ng kasalanan. Mahirap para sa kanya ang pag-intindi ng salita ng Diyos at hanggang lang siya sa pakikinig nito. That's why in verse 19 says, dumarating ang masama at agad inaalis sa kanyang isipan ang mensaheng kanyang napakinggan. In this verse, clearly yung sinabi po dito na pwede pa palang itwist ni Satan at kunin sa ating kaisipan ang salita ng Diyos na ating napakinggan. Mga kapatid, kung wala po tayong willingness na intindihin at isirado yung ating puso para sa salita ng Diyos, siguradong hindi po magiging maganda ang takbo ng ating buhay. At wala tayong choice kundi pababayaan yung ating sarili na gagawa po ng sarili nating agenda. Agenda na hindi po kasama sa plano ng ating Diyos. May mga kapatid, kung may mga rason kung bakit may mga taong patuloy na gumagawa ng kasalanan, ito ay sa kadahilanan na hinayaan niya ang kanyang sarili na kunin ng kaaway ang salita ng Diyos na kanyang napakinggan. At hindi niya po isinabuhay at isinapuso yung kanyang napapakinggan na mga salita ng Panginoon. Mga kapatid, diyan po sa ating inuupuan ngayon, nakakaranas ba tayo na sa ating pakikinig ng salita ng Diyos ay parang wala tayong gana? Naka-experience ba tayo niyan? Yung matagal na tayong nagsisimba, nakikinig sa salita ng Panginoon, nakaupo sa ating mga upuan, pero parang wala po tayong natututunan sa salita ng Diyos. O hindi tayo nagiging interesado sa pakikinig ng salita ng Diyos. Na para bang wala tayong mga naintindihan. Mga kapatid, try natin i-check yung ating mga sarili. Baka meron pang mga bagay or nakakulong pa tayo sa ating mga kasalanan. Kaya pala, hindi po tayo lumalago sa ating sarili, sa ating espiritual na pamumuhay dahil hindi po natin isinasabuhay ang salita ng Diyos. Dahil naalipin pa tayo sa kasalanan. Kaya minsan nakakulong tayo, hindi po tayo makakalabas sa ating, gusto po nating lumabas sa ating comfort zone, pero ang problema, hindi po tayo makakalabas. Dahil nakatali pa po tayo sa kasalanan. At ito ang naging rason kung bakit madali lang ang paglilingla ni Satan sa atin. Ang rason, dahil hindi po natin naiintindihan at isinasabuhay ang salita ng ating napakinggan.
Mga kapatid, kung minimithi man natin na sundin ang ating Diyos, mag-uumpisa po ito sa totoong realidad na ating sundin kung ano yung kanyang gusto or gusto ng Diyos na dapat nating gawin sa pamamagitan ng kanyang salita. Dahil kung sinusunod natin ang salita ng Diyos, dito po natin malalaman kung ano yung kanyang magagandang plano sa ating buhay. Kung isinasa puso natin ang kanyang mga salita, kung meron tayong ugaling isinasabuhay ang salita ng Diyos, simpleng nagpapahiwatig mga kapatid, na ito para sa atin na gusto nating sundin at pakinggan ang kanyang mga payo para sa atin. This is what it means to have the journey toward spiritual maturity. Mga Christian na willing makinig at umintindi sa kung anong gustong iparating sa atin ng Diyos, sana ang desire ng ating puso ay mapuno tayo ng kanyang mga salita. Na the moment na ma-encounter natin ang kanyang mga salita, ay nasa atin ang pagiging attractive sa pakikinig at pag-intindi sa salita ng Diyos. At sa ating pakikinig, sana palagi tayong uhaw sa kanyang mga salita at palagi nating isasabuhay yung kanyang mga salita na ating naririnig. Kumbaga, every Sunday na sana, kikinig tayo ng salita ng Panginoon. Dapat uhaw po tayo sa pakikinig. Dahil darating po yung panahon na kahit saan po natin hahagilapin ang salita ng Diyos, ay kailanman ay hindi na po natin mahahanap. According sa Amos 13:8, hindi na po natin mahagilap kahit saan pa man tayo pupunta. Hindi na po natin mahagilap ang salita ng Panginoon. Habang may chance pa po tayo na naririnig palagi every Sunday ang salita ng Diyos, dapat na magiging interesado tayo every Sunday na pakinggan ang salita ng Panginoon. Mga kapatid, sad to say lang na tingnan minsan, tayo minsan na mga Christian, ang salita ng Diyos hindi natin iniintindi. Dahil minsan, ang church, ginagawa nating lodging house. Imbis i-focus natin yung ating atensyon, yung ating sarili sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Pero minsan, sinisirado natin yung ating puso. At hindi po natin isinasabuhay o iniugali ang pakikinig ng salita ng Panginoon at hindi po natin iniintindi kung ano ang salita ng Panginoon na ating napakinggan. Kung gusto po natin na mag-mature tayo bilang isang Kristiyano, mag-uumpisa po yan sa pag-intindi. So, kailangan nating intindihin, kailangan nating makinig sa salita ng Panginoon kung gusto po natin na ma-develop yung ating Christian life. Ang salita ng Panginoon, mga kapatid, ay para po yan siyang kumpas. Diba? Yung mga taong pumupunta sa laot, hindi po yan sila pumupunta sa laot na wala po silang dalang kumpas. Alam niyo kung bakit? Mawawala po sila. Dahil doon po sila nakabase sa kumpas. Dahil kahit saan silang dadalhin dyan sa baybayin, ay alam nila kung saan sila babalik. Ganon din po yung salita ng Panginoon. Sa time na panghinaan po tayo, sa time na manghina yung ating spiritual, meron po tayong babalikan sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Yan po yung kumpas natin ng mga Christian para i-strengthen tayo at ibabalik tayo sa kung saan dapat yung ating buhay. Mga kapatid, sana lang po, hindi po tayo magiging ignorante sa salita ng Panginoon. Kasi, sad to say, natitignan, 10 years, 20 years ng mga Christian, parang wala pang maturity yung kanilang buhay. Hindi pa rin makikita na nag-matured. Ganon pa rin. Sabi ni Paul, na kumbaga yung yung sa bata na ginagatas, ganon pa rin. Hindi dapat. Dapat kung kanin na yung ating kinakain, kanin na talaga. Hindi na dapat yung gatas. Kaya para sa bata pa po yan. Para sa mga bata lang po yan. Dapat, kung alam na po natin ang realidad sa salita ng Panginoon, dapat mga kapatid, mag-uumpisa ito na kailangan nating pakinggan at intindihin at isabuhay kung ano po yung ating napakinggan sa mga salita ng ating Panginoon. At magiging uhaw sa kanyang mga salita. Every Sunday,
Kahit sino pa yung tatayo dito sa harapan, hindi po tayo mamamili. Pakinggan po natin yung mga sinasabi dahil hindi po tao ang nagpadala dito, kundi ang Diyos. Kasi minsan, sad to say, na mga nakikita ko po sa ibang church, hindi dito sa atin ha, sa ibang church na kinukumpara yung pastor. Di ako magsisimba kasi mahinang pastor yan. Hindi yan magaling. Kumbaga may mga comparison, kumbaga may mga ganon. So, sana po hindi po ganon. Sana po kahit sino po yung tatayo dito sa harapan, mababae man or malalaki man o ano ba, yung tumatayo dito sa harapan na nagtuturo ng salita ng Panginoon, nandun po yung uhaw sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Amen po ba? Tanggap po ba natin yon? Pangalawa po, magiging matured Christian lang po daw tayo kung if we have a character of accepting God's word heartily. If we have a character of accepting God's word heartily. Ito po yung pagkakasabi ng context. Ito po yung sabi ng verse. Verse 20 and 21. Ang katulad naman ng binhing nalaglag sa mabatong lupa ay ang taong nakikinig ng mensahe na kaagad at masayang tumanggap nito. Verse 21. Ngunit hindi tumino ang mensahe sa kanyang puso, sandali lamang itong nanatili at pagdating ng mga kapighatian at pagsubok dahil sa mensahe, agad siyang tumalikod sa kanyang pananampalataya. Verse 21, ngunit hindi tumino ang mensahe sa kanyang puso. Pakinggan po natin yan. Dahil, ito po yung pagkakasabi. Pwede na nakikinig ka at nakakaintindi ng salita ng Diyos, pero failure ka sa pagtanggap heartily sa salita ng Diyos. Pwede kang nakikinig, pwede mong narinig ang salita ng Panginoon, pero failure ka sa pagtanggap sa salita ng Diyos. Take note, mga Christian, na sa panahon na narinig ng isang tao dito ang salita ng Diyos, tinanggap niya ito na may kasiyahan. Pero hindi po tumagal sa kanyang puso ang salita ng Diyos na kanyang napakinggan dahil hindi po heartily ang kanyang pagtanggap sa salita ng Diyos. Meaning, kung isinasa puso niya sana ang pagtanggap sa salita ng Diyos, natural na kahit anong pagsubok ang kanyang maranasan, magiging victorious po sana siya. Kung isinasa puso niya ang salita ng Diyos. Pero kabaliktaran po yung nangyari dito. Dahil sa pagdating ng kahirapan, ang madali niya pong ginawa dito ay ang pagtalikod sa kanyang pananampalataya. That's why ikinukumpara sila ni Jesus sa mabatong lupa. They are like the tainted soil on the top of the rock that does not let the plant grow. These people do not understand that they may suffer. Hindi niya naintindihan na pwede po siyang insultuhin ng ibang tao dahil nasa kanya ang salita ng Diyos. Pero dahil hindi po heartily ang kanyang pagtanggap sa salita ng Panginoon, they do not last their belief. Dies like the plant in the hot sun. Hindi nag-grow yung kanyang pananampalataya dahil mas malaki ang impluwensya ng kahirapan kaysa sa impluwensya ng salita ng Diyos na kanyang napakinggan. Hindi po nag-grow ang salita ng Diyos dahil mas malaki ang impluwensya ng kahirapan kaysa sa impluwensya ng salita ng Diyos. Mga Christian, pwedeng sa pagtanggap natin ng salita ng Diyos, heartily pwedeng pagtawanan tayo ng mga taong nasa paligid natin. Pwede nila tayong insultuhin kung alam nilang meron tayong insaktong relasyon sa ating Diyos. At alam nilang isinasabuhay natin ang kanyang mga salita. Ang tanong sa atin ngayong umagang ito, willing ba tayong pagtawanan at insultuhin dahil alam ng kaaway na meron tayong magandang relasyon sa Panginoon? Willing ba tayo? Na pagtawanan, insultuhin,
Dahil alam ng kaaway na meron tayong magandang relasyon sa Panginoon. Willing ba tayo? Kasi ayaw ng Christian ganun Pagtawanan, nahihiya. Christian yan siya. Ay hindi. Hindi ako Christian. Mga kapatid, kung gusto po natin na magmamature tayo, accept heartily ang salita ng Panginoon. Accept po natin yan sa ating mga puso at bigyan po natin ng lugar ang salita ng Panginoon sa ating mga puso. Mga Christian, as we accept God's Word heartily, it takes us to abandon ang lahat ng mga bagay na sa ating buhay na hindi ikakakasiya ng ating Diyos. Yung mga bagay na nakakapagpatigas ng ating mga puso, mga bagay na naging rason para hindi po natin matanggap ng buong puso ang salita ng Diyos. Mga kapatid, kailangan nating iposisyon yung ating sarili sa sitwasyon na tumatanggap sa salita ng Panginoon. Hindi po natin ipoposisyon yung ating sarili na hindi po natin tinatanggap ang salita ng Diyos. Kailangan iposisyon natin yung ating sarili na tinatanggap natin ang salita ng Panginoon. When we choose not to accept God's Word heartily, we choose to run away from Him. Kung hindi daw natin, kung pinili daw natin ang hindi pagtanggap ng buong puso sa salita ng Diyos, meaning po daw niyan na mas pinili nating lumayo sa presensya ng ating Diyos. So sana hindi po tayo naging kagaya sa taong tinutukoy ni Jesus sa passage na maligayang tumanggap sa salita ng Diyos, pero hindi nag-grow dahil hindi niya nakayanan ang mga pagsubok na kanyang nararanasan. Mga kapatid, sa pagtanggap natin sa salita ng Diyos, pwedeng maraming bagay ang pwede nating madiskubrihan na pwedeng mag-contradict sa salita ng Diyos at maaari itong magiging sagabal sa ating journey para lumago yung ating spiritual na pamumuhay. At kinakailangan na heartily nating talikuran ang mga ito at i-allow natin na sawayin tayo ng salita ng Diyos dahil ito po ang magdi-define na tinanggap talaga natin ng buong puso ang salita ng Panginoon. Ang tanong po ba sa atin ngayong umagang ito, in-accept mo ba talaga ng buong puso ang salita ng Diyos? Or nandito ka lang para wala lang, ipapakita lang yung magarang damit, ipapakita lang yung make-up na maganda, yung polo na maganda? Or ano ba yung motivation ng puso mo? Nandito ba tayo para makinig ng salita ng Panginoon heartily? Or iba yung ating intensyon? Sana mga kapatid, hindi po yung mga taong nasa paligid natin ang ating pinunta dito. Dapat po yung ating pinunta dito ay yung Panginoon at ang kanyang mga salita. Sana mga kapatid, kung ano po yung palagi nating naririnig sa salita ng Panginoon, isasabuhay po natin yan. At itatatak natin sa ating isipan at sa ating puso na magpapaiwan ito hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon. Dahil hindi po tayo lugi kung isinasabuhay natin ang salita ng Panginoon. Ang luging tao ay yung hindi niya po isinasabuhay at isinasapuso ang salita ng Panginoon. Kaya tapikin mo yung katabi mo, blessed ka. Sabihin mong blessed ka dahil nandito ka at seryoso ka na nakikinig ng salita ng Panginoon. Pangatlo at panghuli po, magiging matured Christian lang po daw tayo. Pangatlo, if we have a character to live with God's Word. If we have a character to live with God's Word. Ito po yung sabi ng chapter 13 ng Mateo, verse 22 hanggang sa 23. Ang binhi namang nahulog sa may matinik na halaman ay ang mga taong nakikinig ng mensahe, ngunit dahil sa pagkabalisa sa maraming mga bagay at pagkahumaling sa kayamanan, nawawalan ng puwang sa kanilang puso ang mensahe at hindi ito nagkaroon ng bunga.
Last verse, 23. At ang katulad naman ng binhing nahasik sa matabang lupa ay ang mga taong dumirinig at umuunawang mabuti sa mensahe, kaya't ito ay namunga ng sagana. May tig-100, may tig-60 at may tig-30. So, ito po yung pagkakasabi sa verse. So, dito po is hinighlight ang kaibahan sa taong isinasabuhay ang salita ng Diyos at ang taong hindi po namumuhay sa salita ng Diyos. In verse 22, ikinumpara ang isang binhi na nahulog sa matinik na halaman na ang taong merong mga pagkabalisa sa mga bagay at pagkahumaling sa kayamanan dito sa mundo. Meaning, ang mga taong ito, hindi po sila, mas malaki po yung impluensya ng yaman dito sa mundo kaysa sa impluensya ng salita ng Diyos. Ang mga taong ito ay simpleng nagpapahiwatig na hindi sila mabubuhay kung wala po ang mga material o yung mga yaman dito sa mundo. Na kahit sabihin natin na nakikinig sila ng salita ng Diyos, pero mas pinili nila ang mga material na mga bagay na nasa mundong ito at makikita natin sa kanilang buhay na hindi po sila nagiging productive na mga Kristiyano. Mga kapatid, palagi nating isipin na ang lahat ng bagay na ating nakikita sa mundong ito ay pang-temporary lamang. And we should not rely on the temporal things. Mga kapatid, lahat ng bagay dito sa mundo, lahat yan ay temporary lamang. At sana hindi po tayo mag-stay sa mga temporary lamang na mga bagay. Hindi natin hanapin yung ating contentment at satisfaction sa mga material na mga bagay. Dapat po, hanapin natin sa ating Diyos ang totoong satisfaction. Hindi kung ano yung mga nakikita natin sa mundong ginagalawan natin. Ang main agenda ng buhay natin ay nasa kay Kristo Jesus. At ito ang pinaka-importante, na meron tayong relasyon sa Kanya at tinatanggap natin siya bilang tagapagligtas. As long as na tinatanggap na meron po tayong relasyon sa Kanya at tinanggap natin siya bilang ating Diyos, surely na siya ang bahalang magpo-provide ng ating mga pangangailangan. Dahil alam ng Diyos kung ano po ang nararapat para sa atin. Mga kapatid, hindi natin sabihin na baka mas binibigyan natin ng halaga at pagmamahal yung mga material na bagay kaysa sa ating Diyos. Mga kapatid, sana po ang salita ng Diyos makakapagbigay po sa atin ng contentment. Sana lang po, hindi po yung mga material things. Sana po yung salita ng Diyos yung makakapagbigay po sa atin ng satisfaction, ng kaligayahan. Dahil ang salita ng Diyos, siya po, ng Panginoon, siya po ay magtuturo kung saan po tayo dapat ilulugar sa salita ng Panginoon. So in verse 23, sa verse 23, binanggit po dito ang binhing nahulog sa matabang lupa na ang taong nakikinig at umuunawa ng mabuti sa mensahe, kaya naging fruitful ang kanyang buhay, kaya pinapakita dito na merong magandang resulta ang isang buhay o ang isang taong nakikinig at isinasabuhay ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, kung isinasabuhay ng tao, ay magkakaroon siya ng kaalaman na magtuturo sa kanya kung paano mamuhay ng maayos na merong kasiyahan at pagkakontento sa buhay. Sinabi dito, kaya't ito ay mamunga ng sagana na may tig-100, may tig-60 at may tig-30. Meaning, nagiging fruitful ang buhay ng isang taong nakikinig sa salita ng Diyos. Nagiging fruitful ang isang buhay ng isang Kristiyanong nakikinig sa salita ng Diyos. Remember po natin to, mga kapatid. Fruitless Christian is a dead Christian.
Sorry po sa pagbitaw ng masakit na reality. Pero ito po yung reality. Fruitless Christian is a dead Christian. Ang Christian na hindi namumunga, meaning wala po siyang silbing Kristiyano. Useless. Kahit every Sunday ka na nandito, ginagawa mo ang lahat, pero failure ka sa pagtanggap sa salita ng Panginoon. Magiging useless yung iyong mga sakripisyo. Kung nagsasakripisyo ka man para kay Lord, number 1, isasabuhay mo talaga yung kanyang salita. Useless na gumagawa ka ng kanyang gawain, pero failure ka naman sa pag-intindi, sa pagsabuhay ng kanyang mga salita, magiging useless. Magiging fruitless na klaseng Christian. So mga kapatid, ang katanungan po sa ating ngayong umagang ito, interesado ba tayo na tanggapin or pakinggan ang salita ng Panginoon? Uy, mahina. Parang thank you sa 4 na nagsagot. Mga kapatid, interesado ba tayo na mamuhay sa salita ng Diyos? Amen. Mga kapatid, ito po yung ating pakatandaan. Ang pagsabuhay sa salita ng Diyos, nakadepende pa rin ito sa atin kung paano natin ito i-apply sa ating buhay. Nakadepende pa rin ito sa atin kung paano natin i-apply sa ating mga sarili ang salita ng Diyos. Ang lahat ng ating hinahangad sa ating mga buhay, kinakailangan na nakabase ito sa salita ng ating Diyos. Every day we are called to practice the truth that we know from the Word of God. We cannot say that we love God but fail to do what He wants. We cannot say that we are truly His followers if we are not following His instruction. We might be here listening God's Word, yet in minding the application, we go home and never experience change and transformation. Mga kapatid, isipin po natin ito palagi. Ang pagsabuhay sa salita ng Diyos is a life full of mystery. Is a life full of surprises na mag-i-inspire sa atin. Mga kapatid, ito sana ang mga karakter na dapat nating matanggap kung gusto po nating mag-mature sa ating Christian na pamumuhay. Mga kapatid, for us to experience the journey toward spiritual maturity, that we need to listen and understand God's Word, accept it heartily, and living upon His Word. Kung hindi po tayo magiging sensitibo sa pakikinig at pag-intindi sa salita ng Panginoon or sa pagtanggap sa salita ng Diyos, friends, I tell you, our journey toward spiritual maturity might be just a dream that never comes to happen. God bless and good morning po sa ating lahat.